Let's talk about John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believe in him shall not perish but have an eternal life. Ano po? Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Pag sinabing for God so loved the world, ito yung so great na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? At hindi ito matawaran kasi nga dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Now, God loves all people. Lahat po ng tao ay minamahal ng Diyos. Pag sinabi niya for God so loved the world, ang ibig sabihin, hindi siya namimili ng race, hindi siya namimili ng status, o hindi namimili ng background. No? Lahat po ay may karapatan na lumapit sa Diyos because God loves them. Pag sinabi pong world, it means mankind. Ano po? Sinful people who need salvation. Ito po yung pag sinabing world. Ito po yung mga sinful people like us na nangangailangan ng kaligtasan. So, God's love is unconditional po, mga minamahal kong kapatid. And sacrificial. Bakit conditional? Kasi ang pag-ibig po ay walang definition. Pero ang pag-ibig po ay may demonstration. So, ang pinakita po ng Panginoong Jesucristo ng pagpapakamatay sa krus is sacrificial. That is a demonstration of the Father's love sa kanyang mga anak dito sa sangkalupaan. Ano po? Sacrificial po. Ang salvation po is begins with God's love, of course, not with man's effort. Hindi po ito yung effort ng tao para maligtas, kundi ito po ay pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin. Kaya nga po sabi sa Roma 5:8, no, nang ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, nang tayo ay makasalanan pa. Now, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinner. No, napakalinaw po niyan, mga minamahal. Hindi natin kailangan maging mabuti para maligtas. Hindi natin kailangan maging maayos ang buhay para maligtas. Ang kailangan lang po natin talaga ay lumapit sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig at mag-o-offer siya ng kaligtasan for us. So number 2, that He gave His only begotten Son. No? Pinapatunayan po ng Diyos na yung pag-ibig niya, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang anak na si Jesus. Pinadala si Jesus sa mundong ito para iligtas tayong mga makasalanan. No? Pag sinabi pong only begotten Son, ito po yung sinasabi po nito, uniqueness, yung relationship ni Jesus Christ at ng Father. Pag sinabi pong only begotten Son. No? And God gave Jesus to suffer, to die, and rise again for our salvation. Yun po yung napakasarap doon, that He gave His only begotten Son. And salvation is a gift from God through Jesus Christ. Kaya nga, sabi nga po sa 1 Timothy 2:5, for there is one God, there is one mediator between God and men, the man, Jesus Christ. Mga minamahal kong kapatid. So number 3 po, that whosoever believe in Him. No? Ito po ay open invitation to everyone. Kung sinong sumampalataya. No po. Salvation is received through faith in Jesus. Yung true belief, yung tunay pong pananampalataya, may kasamang pagtitiwala, pagsunod, at pagsuko sa Diyos. No, kaya nga po sabi, whosoever believe in Him. No? Ang ibig sabihin po, no one is excluded from God's offer of salvation. Mga minamahal kong kapatid. Lahat ng whosoever believe, sino man sumampalataya, ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya po sabi sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So number 4 po, mga kapatid, should not perish. Ano ibig sabihin po? So without Christ, people are separated from God because of sin. And perish refers sa spiritual destruction and eternal separation from God. Yun po ang ibig sabihin nun. Ito po yung spiritual destruction and eternal separation. But Jesus Christ came to rescue humanity from sin and judgment. Kaya nga sabi, sino man sumampalataya hindi mapapahamak. Why? Because Jesus Christ came to rescue the humanity from sin and judgment. Now, Christ saves believer from eternal condemnation po. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So number 5, but have eternal, everlasting life. Ano po? God is promised to believers. Ito po yung promise ng Diyos sa believers, mga kapatid. Eternal life, nagsisimula po yan sa moment na ang tao ay maniwala at tanggapin si Kristo. Now, hindi lang po ito yung buhay na inoffer ni Kristo, kundi pati relasyon na intimate na makakalapit tayo sa Diyos. Believers have hope, peace, forgiveness, and eternal fellowship with God.
Pag meron po tayong everlasting life na pangako, no, malaya tayong magkakaroon tayo ng kapayapaan, pag-asa, kapatawaran at relasyon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ibig po sabihin mga kapatid, Jesus gives eternal salvation, a new spiritual life. No, tayo ay bago nilalang, wala na po yung dating pagkatao. Sabi pa sa John 17:3, and this is life eternal, and they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd's Stop. God bless you all po.